Nanginginig ang aking mga kamay habang binibilang ko ang mga barya. 50, 100, 200. Ang bawat piraso ng papel na ito ay kinailangan kong ipagpalit sa oras ng aking pagtulog, sa init ng aking hapunan. Ang mga barya na ito ay para sa gamot ni Rafaelito, ang paboritong inumin ng aking asawa na inutusan ni Doña Consolacion na hindi ko dapat kalimutang ipabili. Ito ang pinakamahal na brand, ang nag-iisang bagay na nakakapagpagaan daw sa kanyang pananakit ng ulo. Ang sakit na alam kong dala-dala niya dahil sa pagod sa pag-iisip kung paano ako gagawing mas kapaki-pakinabang. Ang aking hininga ay manipis. Halos hindi ko na maramdaman habang papalapit ako sa pintuan ng kanyang silid. Nang ako sana ay kakatok, narinig ko ang tinig ni Doña Consolacion na tila nagmumula sa loob ng silid, mas malalim at mas matalim kaysa sa karaniwan. Hindi na yon ang boses ng isang ina, kundi ang boses ng isang hukom na nagpapataw ng hatol. Pinilit kong isagad ang aking pandinig sa makapal na kahoy ng pinto. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng may kakaibang ritmo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang di maipaliwanag na pangamba. "Huwag kang mag-alala, Marco," sambit ni Doña Consolacion. Ang bawat salita ay parang yelong humahampas sa akin. Kahit anong gawin niyang pagpapakumbaba, ang mga kamay niya ay kasing amag ng mga lumang kurtina. Hindi siya kailanman magiging tunay na De Vega. Napatigil ako sa aking paghinga. Ang mga kamay na ito na naglalaban ng kanyang mga maruruming damit, na nagkukumpuni ng mga punit sa kanyang mamahaling damit, na nagmamasahe sa kanyang mga balikat tuwing gabi. Sa loob ng 5 taon, ang mga kamay na ito ang naging simbolo ng aking pag-aalay, ng aking walang katapusang paglilingkod. Ngayon, sa isang iglap, ang mga ito ay naging katibayan ng aking pagiging walang kwenta. Ang aking buong katawan ay nanigas. Ang mga barya sa aking palad ay biglang tila naging mabigat na bato. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, narinig ko ang sagot ni Rafaelito. Mahina, puno ng pag-aalinlangan, ngunit hindi tumututol sa hatol ng kanyang ina. "Alam ko, Ma, pero kailangan natin siya, hindi ba? Ang kailangan na yon ay hindi para sa pag-ibig o kasama. Alam kong ito ay para sa pangalan, para sa linya ng dugo, para sa kayamanan na patuloy na tumatakbo sa kanilang mga ugat. Ang aking pag-asa na baka may natitira pang pag-asa sa pagitan namin ni Rafaelito ay tuluyang naglaho. Ang aking lalamunan ay parang sinakal ng isang hindi nakikitang kamay. Hindi ako makahinga, hindi ako makaiyak. Ang pinakamasakit na bahagi ay wala akong maramdaman na sigaw sa aking bibig. Ang lahat ng sakit ay nag-ipon sa aking dibdib. Nagiging isang matigas, malamig na bukol. Dahan-dalan, tulad ng isang lumang laruan na nabitiwan, ang mga barya ay dumulas mula sa aking palad. Hindi ko sinasadyang bitawan, ngunit ang aking mga kalamnan ay parang pinutol ang koneksyon sa aking utak. Ang mga pilak na barya ay bumagsak sa sahig na marmol, kumalat sa malawak at malamig na sahig. Ang tunog ng pagkalat ng mga barya ay hindi malakas, ngunit sa katahimikan ng pasilyo, ito ay tila isang malaking putok na yumayanig sa pundasyon ng aking mundo. Nakatitig ako sa aking mga kamay, ang mga kamay na may mga pilat mula sa paghihiwa ng sibuyas, ang mga pilat mula sa paghugas ng palayok na sinunog ko dahil sa pagod. Mga huwad na medalya ng aking pagsisikap. Sa panahong iyon, may isang kakaibang init na nagsimulang kumalat sa aking tiyan. Hindi ito ang init ng galit, kundi isang mahinang kaba na hindi ko pa nararamdaman. Isang bagay sa loob ko ang gumagalaw, isang sikretong buhay na hindi nila alam. Ngunit hindi ko yon pinansin dahil mas nangingibabaw ang lamig ng salitang kasing amak. Nang ako'y umatras, ang aking isip ay nagtanong sa sarili, hindi sa isang tinig ng paghihimagsik, kundi sa isang tinig ng ganap na kawalan ng pag-asa.
Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? At bakit ang pagod ko ay naging amag sa mata nila? Ang mga piraso ng pilak na barya ay nanatili sa sahig na marmol. Hindi ko inalintana na pulutin ang mga ito. Ang sakit sa aking dibdib ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sugat. Lumakad ako nang may pag-iingat, sinubukang itago ang aking pagkabigla habang papasok ako sa silid na aming ibinabahagi ni Rafaelito. Kailangan kong itago ang aking pagkawasak. Hindi pa ito ang oras para ipakita ang aking kahinaan sa kanilang dalawa. Nakita ko si Rafaelito na nakaupo sa kanyang malaking aparador. Nakabukas ang isang makapal na librong may takip na katad. Ang kanyang mukha ay nakatuon sa mga pahina. Ngunit hindi ko nakita ang dating kaliwanagan sa kanyang mga mata. May anino ng isang bagay na hindi ko maintindihan na nakatago sa ilalim ng kanyang matikas na pananamit. Inilapag ko ang supot ng gamot sa maliit na mesa sa tabi niya. Ang kilos ko ay nagpapakita ng isang kilos ng katapatan na hindi na aking nararamdaman. Narito na ang mga gamot mo, Rafael. Ang boses ko ay isa lamang bulong. Maingat na sinusukat ang bawat pantig upang hindi ito magmukhang may kinikimi. Hindi siya tumingin pataas agad. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas malaki kaysa sa buong mansyon. Ang tunog lamang na aking naririnig ay ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga daliri habang dahan-dahan niyang isinasara ang libro. Ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib habang siya ay humihinga ay ang tanging patunay na siya ay naroroon pa rin. Nang sa wakas ay itinaas niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay may halo ng pagod at isang bagay na parang awa. Minsan, Amy, mas mabuting magtago na lang ng katotohanan kaysa sirain ang lahat. Sambit niya, ang kanyang mga salita ay hindi direktang nakatutok sa akin, kundi tila nakatingin sa isang punto sa malayo, isang lugar na hindi ko maabot. Ang pahayag na iyon ay parang isang matalim na sibat na dumaan sa aking likod. Ano ang katotohanang kailangan niyang itago? Ang katotohanang hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang asawa? Ang katotohanang hindi niya kayang labanan ng kanyang ina? Ang pagiging malapit niya sa akin ay tila isang ilusyon, isang pader na unti-unting gumuho. Nakaramdam ako ng matinding pagkabigo, isang uri ng kirot na hindi pisikal, kundi pangkaluluwa. Ang init na nagsimula sa aking tiyan kanina ay biglang umakyat sa aking lalamunan, nagpapakita ng isang pahiwatig ng lagnat. Nakatitig ako sa kanya, naghahanap ng anumang senyales ng dating pagmamahal na aking pinaniwalaan. Ngunit ang nakita ko lamang ay ang takot na nakakadena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila lumipat sa may bandang likuran ko, patungo sa direksyon ng silid ni Doña Consolacion. Isang mabilis at halos hindi mahahalata na pagtingin. Ito ay isang iglap lamang, ngunit sapat na upang magtanim ng buto ng pagdududa sa aking isipan. Kung siya ay natatakot sa kanyang ina, gaano kalaki ang panganib na naghihintay sa akin, ang babaeng ipinipilit niyang maging asawa? Anong katotohanan, Rafael? Tanong ko, sinubukang magmukhang kalmado. Ngunit wala siyang sagot. Hindi siya nagpaliwanag. Sa halip, tinitigan niya ang lalagyan ng gamot na dala ko. At doon, habang tinitingnan ko ang kanyang mapanglaw na mukha, napansin ko ang isang maliit na bagay na hindi ko napansin sa aking pagmamadali kanina. Ang takip ng bote ng kanyang gamot na dapat ay isang uri ng plastik na may takip na kailangang pilitin ay hindi na nakasara ng mahigpit. Ang takip ay bahagyang nakabukas at ang amoy na nagmumula rito ay hindi ang karaniwang matamis at mapait na amoy ng maintenance medication niya. Mayroon itong kakaibang halos kemikal na anghang na nagpaalala sa akin ng isang bagay na hindi ko dapat maalala. Ang amoy na yon ay nagdulot sa akin ng biglaang pagkahilo.
Ang aking paningin ay tila lumabo sa loob ng ilang segundo. Ang buong silid ay umikot. Sa aking pagtatangkang manatiling nakatayo, napahawak ako sa gilid ng mesa. Hindi lang siya ang may tinatagong lihim sa bahay na ito. Ang gamot na ito ay may kahina-hinalang pagkakahawig sa lasa ng tubig na pinainom sa akin noong isang buwan nang ako ay nagkasakit ng matindi. Isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi ko kailanman binayaran ng pag-ibig, Rafael. Pero ngayon, tila ang aking pagtitiwala ay meron palang nakatagong presyo na hindi ko pa natitikman. Ang pagkaalarma na dulot ng kakaibang amoy mula sa bote ni Rafaelito ay hindi ko maalis sa aking isipan. Ang lamig ng paligid ay tila nagpapatindi sa panginginig ng aking kalamnan. Hindi ako nagtungo sa aking silid, hindi ako nagpahinga. Sa halip, bumaba ako sa kusina, ang tanging lugar kung saan ako nakakaramdam ng kaunting kontrol sa mundong ito na unti-unting nagiging banyaga sa akin. Kailangan kong lutuin ang hapunan. Ito ang aking sandata, ang aking tanging panangga laban sa pag-iisip na ako ay walang silbi. Sa pagpili ng mga sangkap para sa adobo, sinubukan kong isentro ang aking atensyon sa bawat hiwa ng bawang, bawat pagbuhos ng tuyo. Ngunit ngayon, ang aking mga kamay ay hindi na kasing sigurado ng dati. Mayroong bahagyang pag-aalangan sa bawat kilos na tila inaasahan ko na may isang matalim na boses na magpapatigil sa akin. Habang nagtitimpla ako, ang pinto ng kusina ay biglang bumukas. Hindi ko inaasahan ng sinuman, lalo na sa oras na yon. Si Doña Consolacion ang pumasok, ang kanyang kutis ay tila hindi naapektuhan ng anumang pagod. Ang kanyang tindig ay matikas at mapanuri. Nagulat ako at halos maihulog ang sandok na hawak ko. Ang sandaling iyon ng pagkabigla ay nagdulot ng mabilis na pag-akyat ng aking pulso. Ang alat! Banat niya. Naglalakad siya patungo sa kalan. Ang kanyang pangiinsulto ay hindi nag-aalala na marinig ng mga katulong. Wala ka talagang kwenta sa kusina, amihan. Hindi ka marunong magluto para sa isang lalaking tulad ni Rafaelito. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa anumang pisikal na pagtulak. Ang aking pag-iisip ay mabilis na nag-ugnay sa mga nakaraang linggo. Ang pag-aaral ko ng mga lumang recipe book, ang paggising ko ng alas 5 ng umaga upang maghanda ng mga espesyal na sabaw. Inilista ko sa aking isip ang lahat ng aking ginawa. Ang mga gabi na hindi ako natulog para ayusin ang kanyang mga damit na hindi niya naman napansin na nasira. Ang mga araw na inuuna ko ang kanyang pagkain kaysa sa akin. Ngunit sa mata niya, ang lahat ng pagod na ito ay nagresulta lamang sa isang maalat na ulam. Ina, sinubukan kong ipaliwanag. Sinubukan kong bawasan ng asin. Ngunit hindi siya nakinig. Hinawakan niya ang lalagyan ng tubig na inihanda ko sana para sa aking sarili. Kinuha niya ang maliit na bote ng likido, ang parehong bote na nakita kong nasa tabi ni Rafaelito, at walang pag-aalinlangan. Nagpatak siya ng ilang patak sa aking baso. Ang likidong iyon ay kumikinang nang bahagya sa ilalim ng ilaw ng kusina. Inumin mo yan. Utos niya, ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga. Kailangan mong maging malakas para sa pag-asang magdadala ka ng apo. Ang salitang apo ay tila isang sumpa. Alam ko na ang aking katawan ay pinag-iisa ng isang lihim, ngunit ang pahiwatig na ito mula kay Doña Consolacion ay nagpatibay sa aking hinala. Ito ba ang dahilan kung bakit siya laging nagbibigay ng mga vitamins kay Rafaelito at ngayon, sa akin? Ako ay isang makina lamang para sa kanila. Lumapit ako, ang aking mga paa ay tila hindi na sa akin at kinuha ang baso. Natatakot ako sa pagtanggi,
Mas natatakot ako sa hindi pag-alam kung ano ang nasa loob ng basong yon. Ininom ko ito. Hindi ako nagreklamo. Ang lasa ay mapait, halos parang metal. At pagkatapos, ay isang matinding pagkahilo ang sumunod. Hindi ito ininom ni Rafaelito para gumaling. Ito ay ininom niya para magkunwari. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Nang maramdaman ko ang pagdagsa ng init sa aking tiyan, isang kakaibang panginginig na hindi katulad ng dati. Ito ay mas malalim, mas nakakabalisang kaba. Ang aking pagkamangha sa sarili ay naglaho, napalitan ng isang nakatutok na panginginig. Habang papalabas ng kusina si Doña Consolacion, ang kanyang anino ay humaba sa sahig. Tila isang balangkas ng masamang kapalaran. Ang sakit ay bumalik. Hindi tulad ng paghihilab sa tiyan, kundi isang matalim, nakapangingilabot na kirot, na tila may nagtutulak ng isang bagay na matalim sa aking kalooban. Tumakbo ako, pabalik sa aking silid, at sa paghiga ko sa kama, habang hinahawakan ng aking tiyan, isang napakatahimik na pag-iisip ang pumasok sa aking isipan, na mas masakit pa sa lahat ng mga salita. Hindi ako humingi ng kayamanan. Hindi ako humingi ng kapangyarihan. Humingi lang ako ng isang matapat na yakap. Pero ang natanggap ko ay lason. Ang lamig ng kama ay hindi ko na halos maramdaman dahil sa tindi ng panginginig ng aking katawan. Hinawakan ko ang aking tiyan, ang pamilyar na sakit na lumalabas mula sa pagkainom ng inirekomendang inumin ni Doña Consolacion ay tila hindi karaniwan sa pagkakataong ito. Hindi na ito simpleng pagduduwal. Ito ay isang malalim na pag-aalala na hindi ko maipaliwanag. Ang pagiging mahina ay hindi ko na kayang itago. Dahil sa sobrang pag-aalala, tumayo ako. Kailangan kong hanapin si Rafaelito. Kailangan kong tanungin siya tungkol sa kakaibang amoy na yon. Tungkol sa kanyang biglaang pagsasabi, tungkol sa pagtatago ng katotohanan. Naglakad ako patungo sa kanyang silid-aralan. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsisikap na makalabas sa mabigat na hamog na bumabalot sa aking pag-iisip. Nang ako sana ay nasa labas ng pinto, narinig ko ang tinig ni Rafaelito, hindi mula sa kanyang silid, kundi mula sa sala. Nakasama ng isa pang tinig. Isang tinig na matinis at puno ng pagkaiinggit. Ang tinig ni Cecilia, ang asawa ni Marco, ang matalik na kaibigan ni Rafaelito na matagal nang nagpapakita ng hindi pagkagusto sa akin. Ang tanga mo, Rafael, alam mong hindi kanya mabubuntis. Ang mga salita ni Cecilia ay tumagos sa aking pandinig na parang matatalim na kristal. Ang aking mga paa ay kumapit sa sahig. Ayaw akong bitawan sa lugar na yon. Bakit ipinipilit mo pa rin ang plano ni mama mo? Patuloy pa ni Cecilia. Ang kanyang tinig ay may halong pagmamalaki sa kanyang sariling kaalaman. Pumasok sa akin ang isang malamig na pagkatigilan. Ang mga salitang, hindi kanya mabubuntis, ay nagdulot ng isang matinding kirot. Mas matindi pa sa pang-iinsulto ni Doña C sa aking mga kamay. Ngunit ang sumunod na tugon ni Rafaelito ang nagpabagsak sa lahat ng aking natitirang pagkatao. Wala akong magagawa, C. Kung wala siyang mailalabas, kailangan nating gumawa ng paraan. Kailangan ko ng pangalan sa apelyido. Ang boses ni Rafaelito ay puno ng desperasyon. Isang pag-amin ng kanyang sariling kawalang kakayahan, ngunit sa isang paraan na nagpapataw ng lahat ng pagkakamali sa akin. Ang katotohanan ay tumama sa akin ng buong lakas. Hindi lang ako itinuturing na inutil sa pagpapatakbo ng bahay. Hindi lang ako ang tinitingnan bilang isang kasangkapan, kundi ang buong pagkatao ko ay pinagmumulan ng kanyang kahihiyan dahil sa kanyang sariling kakulangan. Lahat ng pagmamahal ko, ang aking katapatan, ang aking mga sakripisyo, lahat ay baliwala dahil sa isang pisikal na kamalian na hindi ko kontrolado, isang kamalian na tila alam na niya. Sa aking pag-atras, nagmadali ako upang hindi sila makarinig.
Hindi sinasadya, ang aking likod ay tumama sa isang istante na puno ng mga lumang porselana. Ang isang maliit na figura ng isang babaeng naglalakad sa hardin ay hindi nakayanan ang biglaang paggalaw at bumagsak sa karpet na makapal. Ang pagkakabasag nito ay hindi isang malakas na tunog, ngunit sa aking pandinig, ito ay parang isang malaking salamin na nabasag. Sumisimbolo sa lahat ng pangarap ko para sa buhay na ito. Naramdaman ko ang isang haplos ng hangin sa aking likuran at bago pa man ako makalayo, narinig ko ang pagtawa ni Cecilia. Hindi isang masayang tawa, kundi isang mapanuyang tunog na tila sinasadyang manakit. Hayaan mo na siya, Rafael. Sanay naman niyang magtiis. Ang mga salitang yon, ang tuluyang pumutol sa huling hihibla ng babaeng dati kong kinilala bilang sarili ko. Ako si Amihan, ang asawang laging umiintindi, laging nagpapaliban sa sarili. Ngunit sa sandaling iyon, malinaw sa akin ang isang katotohanan. Ang babaeng iyon ay pagod na. Tumakbo ako pabalik sa aming silid. Mabigat ang dibdib ko at ang mga luhang gustong ko mawala ay nanatiling nakapigil, nag-iipon sa aking mga mata, nagiging isang hapdi na humahaplos sa aking paningin. Hindi iyon kahinaan, iyon ay pagpipigil. Sa gitna ng kaguluhan ng aking damdamin, isang malinaw na pag-unawa, ang dahan-dahang umusbong. Hindi na ako maaaring manatili sa anyong hinihingi nila. Hindi na ako pwedeng mabuhay sa katahimikang binuo ng pagtitiis. At doon, sa loob ng silid na minsang naging kanlungan ko, may isang pa siyang tahimik na isinilang. Hindi ako mawawala. Hindi ako lulubog. Magbabago ako. Saan ako dadaan ngayon, Panginoon? Kung ang mismong bahay na ito ay nagiging kulungan? Kung pati ang yakap niya ay kasinungalingan lang, ano pa ang halaga ng paghinga ko? Ang silid ay naging napakaliit. Ang mga kurtina ay tila humahatak pababa. Sinasakal ang kaunting liwanag na pumapasok. Matapos marinig ang mga salita ni Rafaelito at Cecilia, ang sakit na nadama ko ay nag-iba. Hindi na ito simpleng pagiging inutil. Ito ay isang malinaw na pagtataksil na naglalayong burahin ang aking pagkatao. Ang laso na aking nainom kanina ay tila hindi nagdulot ng karaniwang pagkahilo. May kakaiba sa aking sikmura, isang pangangailangan na hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng aking pagkalito, isang matinding kaba ang pumalit sa aking pag-iisip. Ang aking katawan, na pinigilan ng maraming taon sa pagtugon sa anumang emosyon, ay nagsimulang magbigay ng sarili nitong senyales. Ang kawalan ng regla sa loob ng isang buwan ay hindi ko napansin dahil sa patuloy na pagpapagamot sa akin ni Doña Consolacion para raw lumakas ako. Ngunit ngayon, ang pagduduwal na yon, ang kakaibang pagdama sa aking loob. Ito ay hindi sakit na dulot ng lason. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa maliit na aparador kung saan nakalagay ang mga sinaunang gamit na itinuro sa akin ng aking ina na hindi pinapayagan ni Doña C na gamitin. Kinuha ko ang isang maliit na tuyong ugat, isang paniniwala ng aking ina na si Maria, isang bagay na ginagamit niya para tiyakin ang kalusugan ng mga babae sa kanilang baryo. Walang kaalaman sa modernong medisina, ito lamang ang aking tanging pag-asa na makakuha ng isang sagot. Nagtago ako sa banyo, ang tanging lugar kung saan walang makakakita sa aking kahinaan. Pinakuluan ko ang ugat sa isang maliit na tasa. Ang amoy ng lupa at damo ay bumalot sa akin. Isang malakas na pag-alala sa aking ina na tila sinasabi sa akin na maging matatag. Ang paghihintay ay tila tumagal ng isang henerasyon. Ang bawat segundo ay isang pagsubok ng aking pasensya. Nang sa wakas ay ininom ko ang pinakuluan, ang aking mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Hindi ako nanalangin para sa isang kapalaran na maging mayaman. Nanalangin ako para sa isang sagot na magpapalaya sa akin. Nang imulat ko ang aking mga mata, wala akong nakitang pagbabago sa aking paligid. Ngunit sa loob ko,
Isang bagay ang biglang nagliwanag. Ang init na aking naramdaman ay hindi na sakit, kundi isang pagkilala, isang matamis, ngunit nakakatakot na pagkilala. Ang aking katawan ay hindi na inutil. Mayroong isang buhay na tumitibok sa akin, isang ebidensya ng isang sandali ng katotohanan sa gitna ng lahat ng kanilang kasinungalingan. Ito ay isang himala, isang regalo mula sa tadhana na nagbigay sa akin ng isang dahilan upang mabuhay, isang dahilan upang lumaban. Ang aking reaksyon ay hindi isang sigaw ng kagalakan, kundi isang tahimik na pagbagsak ng aking mga balikat. Ang aking kamay ay dahan-dahang humaplos sa aking tiyan. Hindi ito isang kasangkapan, ito ay ang aking anak. At sa sandaling iyon, alam ko na ang kapalaran ng batang ito at ng aking sarili ay hindi na maaring ipaubaya sa mga kamay ni na Doña Consolacion at Rafaelito. Kung mananatili ako, ang sanggol na ito ay magiging isang susunod na kasangkapan sa kanilang laro ng kapangyarihan, isang susunod na biktima ng kanilang kasakiman. Ang pag-ibig ko kay Rafaelito ay namatay noong narinig ko ang salitang walang silbi. Ngunit ang pagmamahal ko sa buhay na ito, sa loob ko, ay nagsimulang umusbong, mas matibay at mas matindi. Ang aking isip ay hindi na nag-iisip tungkol sa pagtataksil. Nag-iisip na ako ng pagtakas. Ang aking mga luha ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding pagpapasya. Ang aking mga mata ay nanuyo, nagiging matigas at tila may salamin. Ang kaligayahan ay hindi na isang bahay na may ginto, kundi ang paghinga ng bata na ito. Anak, bulong ko sa sarili ko, at ngayong lanay, may bagong tigas ang aking tinig. Isang boses na hindi pa nila kailanman naririnig. Kailangan nating magkunwaring wala na para mabuhay ng ligtas. Kailangan nating itago ang sarili natin sa paningin nila para makapagsimula muli. Dahan-dahang nabuo sa aking isipan ang isang plano, isang tahimik ngunit matapang na hakbang na mangangailangan ng buong lakas ng loob ko. Kailangan kong umurong mula sa eksenang kinagisnan ko. Kailangan kong mawala sa ingay, sa tsismis, sa mga mata na sanay manghusga. Hindi bilang pagtakas, kundi bilang pag-iingat. Kung ito na ang huling gabi ko bilang Amihan de Vega, isip ko habang tinitingnan ang aking refleksyon sa salamin, sisiguraduhin kong ang aking pag-alis ay malinaw at buo. Walang gulo, walang sigaw. Isang katahimikang hindi nila inaasahan. Ang pasya ay tumibay sa aking dibdib. Hindi malamig, hindi marahas, kundi malinaw at buo. Hindi na ako ang amihan na umaasang makahanap ng init sa isang lugar na hindi marunong magpatawad. Ako ngayon ay isang ina. May hawak na lihim, may responsibilidad, at may buhay na kailangang pangalagaan. At sa pagkakataong ito, pipiliin ko ang kaligtasan. Pipiliin ko ang hinaharap. Ang gabi ng pagtakas ay hindi isang madaling gawain. Ito ay isang sining ng panlilinlang na kailangan kong isagawa ng walang anumang palatandaan ng pag-aalinlangan. Una, kailangan ko ng isang kasangkapan na makakapagsabi ng aking kamatayan. Sa kanyang katapatan na hindi ko kailanman lubos na pinaniwalaan, tinawag ko si Aling Teresita, ang matandang tagapaglinis na minsan ay nagpakita ng kaunting awa sa akin sa tuwing umiiyak ako sa banyo. Lumapit siya sa akin sa maliit na silid na hindi na dinadaanan ni Doña C. Aling Teresita, ang aking boses ay nanginginig, ngunit ang aking mga mata ay matatag. Kinuha ko ang aking singsing na kasal, ang simbolo ng aking pagkabigo, at inilagay ito sa kanyang kamay na puno ng pilat mula sa pagkayod ng mga sahig. Pakiusap, ilagay ito sa kotse. Sabihin mo kay Rafaelito na hindi ko na kayang tiisin ang mga kasinungalingan. Hinawakan ni Aling Teresita ang sing-sing na parang ito
ay isang nag-aapoy na karbon. Humagulgol siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Huwag kang magpakamartir, iha. Huwag mong gawin ito. Kailangan ko ito, aling. Sagot ko ng may diin. Huwag kang lilingon papabalik. Kapag nakita ka nila na nag-iisa, hindi ka na lang nila sasaktan. Tatanggalin ka nila sa mundo. Kailangan mong mabuhay para sa'yo. Ang aking pag-aalala para sa kanya ay tunay. Isang huling pagpapakita ng aking kakayahang mag-alaga. Pagkatapos nito, nagtungo ako sa garahe kung saan naghihintay si Mang Kanor. Ang trooper na nagbigay sa akin ng isang lumang jacket na panlamig at isang maliit na supot ng pera. Pera na naipon niya sa loob ng maraming taon mula sa mga hindi kinakailangang gastos sa gasolina. Batanes tayo, Mang Kanor, sabi ko, habang maingat na ipinapasok ang aking tiyan sa ilalim ng maluwag na damit. Ang paglalakbay ay madilim at puno ng panginginig. Ang daan patungo sa bangin ay makitid at ang hangin sa labas ay tila sumisigaw ng babala. Sa isang matalim na kurbada, kung saan ang kalsada ay halos hindi na nakadikit sa bato, ginawa ko ang huling kilos ng amihan. Dahan-dahan kong inilabas ang aking kamay, pinakawala ng singsing na kasal. Hindi ko nakita kung saan ito tumama o kung saan ito napunta. Ngunit naramdaman ko na ang bigat ng pangalang De Vega ay umalis sa aking daliri. Bago pa man tuluyang umikot ang sasakyan, habang si Mang Kanor ay nakatingin sa daan na puno ng panganib, sumigaw ako ng isang babala. Sa isang iglap, gumamit ako ng lahat ng aking lakas upang umusad at lumabas mula sa kotse. Gumulong sa matarik na damuhan, malayo sa pangunahing daanan. Bumaba ako sa lupa at ang aking buong katawan ay napuno ng sakit mula sa pagbagsak. Nasa kabilang gilid ako ng kalsada, nakayuko sa mga matataas na damo habang naririnig ko ang patuloy na pagbagsak ng sasakyan sa kawalan. Ang ingay ng malaking bagay na tumama sa ibaba ay hindi ko kailangang pakinggan. Naramdaman ko ang pagputol ng koneksyon, ang apoy na yon sa aking dibdib. Ang pag-asa na mabuhay bilang amihan ay tuluyang namatay. Humiga ako sa lupa. Ang simoy ng hangin na dumampi sa aking muka ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Ang sakit sa aking tiyan ay matindi, ngunit ang damdamin ng paglaya ay mas matindi pa. Ito ang unang beses sa loob ng maraming taon na hindi ako nakaramdam ng pagiging bilanggo. Hinawakan ko ang aking tiyan, ang tanging katibayan na meron pa akong kinabukasan. Batanes, bulong ko sa sarili ko habang pilit kong tinatahak ang daan palayo sa bingit ng kalsada. Doon tayo. Doon ko ipapanganak ang kalayaan ko. Lumipas ang 4 na taon na tila isang iglap at kasabay nito ang pagbabago ng aking pagkatao. Ako ay hindi na si amihan, ang inapi sa loob ng malamig na mansyon. Ako na ngayon si Maya, ang babaeng naglalayag sa gitna ng simoy ng dagat sa Batanes. Ang aking maliit na kainan, ang hapag ng ina, ay hindi kasing laki ng mesa ng mga De Vega. Ngunit dito, ang bawat inihanda kong pagkain ay may kaluluwa at kabuluhan. Ang simoy ng hangin dito ay may dalang amoy ng asin at sariwang isda, hindi ang amoy ng mamahaling pabango at pagpapaimbabaw na bumabalot sa dating bahay. Ang aking anak, si Batang Kalayaan, ay lumaki na. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika sa aking mundo. Ang bawat sentimo na kinikita ko mula sa aking adobo ay napupunta sa kanyang mga pangangailangan at sa kanyang mga aklat. Ito ay pagod na pagod. Pawis na pawis sa harap ng apoy, ngunit ang bawat hirap ay may katumbas na kapayapaan. Isang hapon, habang abala ako sa pagpapakulo ng pinakamatamis na suka para sa aking signature dish, isang sasakyang tila napakamahal na hindi babagay sa tahimik na kalsada ng aming isla, ang huminto sa harap ng aking maliit na tindahan. Ang mga mata ko ay nanliit. Sa loob ng 4 na taon,
Nagtago ako ng maigi. Hindi nagpapakita ng kahit anong senyales ng aking dating buhay. Isang lalaking tila may dalang bigat ng buong korte ang lumabas mula sa sasakyan. Hindi siya si Rafaelito. Mas matangkad siya at ang kanyang tindig ay may awtoridad na hindi pang negosyante, kundi pang batas. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nag-iikot sa aking maliit na kainan. Tila sinusuri niya ang bawat detalye. Magandang hapon. Ang bati niya, ang kanyang Tagalog, ay malinis at formal. Ako si Isagani. At Miss Maya, meron akong dalang papel na magpapabago sa lahat ng paniniwala mo sa buhay. Nanigas ako. Ang aking puso, na matagal nang natutong maging kalmado, ay biglang nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang kanyang pagkakakilala sa aking pangalan, Maya, ay hindi nakakagulat. Ngunit ang salitang papel at paniniwala ay nagpadala ng kaba sa aking kaluluwa. Ang kapayapaang aking binuo ay tila isang bahay na gawa sa buhangin na inaatake ng malaking alon. Sino ka ba talaga, Ginong Isagani? Tanong ko. Sinubukan kong itago ang aking panginginig sa boses. At anong paniniwala ang sinasabi mong babaguhin mo? Ang paniniwalang ang adobo ay mas masarap kapag ito ay gawa sa pagmamahal? Ngumiti siya. Isang ngiti na nagpapahiwatig na alam niya ang higit pa sa aking iniisip. Ang paniniwalang kailangan mong maging inapi para maging isang mabuting ina. Kinuha ko ang inyong pagkawala bilang aking kaso, Maya. At sa bawat dokumentong natuklasan ko, lalo akong nakatitiyak na hindi ka umalis ng walang dahilan. Ang dahilan na yon ay mas malaki kaysa sa inyong kasal. Ang dahilan na yon ay ang iyong ina, si Maria. Ang pangalan ng aking ina ay tila isang lamat na bumukas sa aking pagkamaya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking pagod, ang lahat ng aking pagsisikap sa pagtitinda ay tila nawala. Naglakad ako papasok sa maliit na kusina. Nag-anyong naghahanda ng isa pang order. Sige, sabi ko. Tumingin ako sa kanya, hindi na bilang isang dayuhan, kundi bilang isang taong humihingi ng katarungan. Kung mayroon kang dalang katotohanan tungkol sa aking ina, maupo ka. Ngunit hindi ako makikipag-usap habang nagluluto ako. Ang pagluluto ko ay ang aking panata at hindi ko ito pababayaan para sa anumang drama. Habang naglalagay ako ng apoy sa kalan, ang aking mga kamay ay mas matatag kaysa dati. Ngayon, hindi na ako nagluluto para mabuhay, kundi nagluluto ako para maghanda sa pagbawi. Maya, na nagkakalkula ng bawat patak ng suka, ay hindi napansin ang sasakyang tahimik na huminto sa kalsada sa dulo ng kalye. Ang kotse ay hindi kasing bago ng kay Isagani, ngunit ang kulay nito ay pamilyar. At ang lalaking nakaupo sa loob ay nakatitig sa aking maliit na tindahan nang may isang ekspresyon na pinaghalong gulat at pagkaawa. Ang parehong ekspresyon na sinubukan kong takasan sa loob ng 4 na taon. Ang amoy ng adobo na tila umaalpas sa aking maliit na kusina ay tila hindi umabot sa sasakyang nakaparada sa kanto. Ngunit ang tensyon na aking nararamdaman ay mas matindi pa sa anumang usok ng luto. Dahan-dahan kong pinatong ang takip sa kawali. Ang kilos ko ay pinag-isipan ng husto upang hindi magbigay ng anumang senyales ng pagkabalisa. Hinarap ko si Isagani. Ang aking tinig ay kalmado, isang balatkayo na binuo ko sa loob ng 4 na taon. Ginoong Isagani, ang pag-uusap tungkol sa aking ina ay mahalaga. Ngunit hindi ko maaaring pabayaan ang aking responsibilidad dito. Wika ko, habang itinuturo ang isa pang mesa na kailangang linisin. Ang aking anak ay hindi pa nakakakain at ang aking pamumuhay ay nakasalalay sa pagiging masigasig ko sa bawat sandali. Si Isagani ay tila nakakaintindi sa aking pangangailangan na panatilihin ang maskara ng pagiging simpleng may-ari ng kainan. Naglakad siya at umupo sa isang sulok at doon,
Sa ilalim ng ingay ng mga kubyertos at ang mga simpleng usapan ng mga lokal na mangingisda, inilatag niya ang mga papel. Hindi ko kayang ipagkait sa iyo ang katotohanan, Maya. Natuklasan ko ito habang sinusuri ang mga lumang titulo ng lupa ng De Vega. Simula niya, ang kanyang tinig ay mababa at seryoso. Ipinakita niya sa akin ang isang peking kopya ng kasunduan. Isang dokumento na nagpapahiwatig na si Maria, ang aking ina, ang unang asawa ng yumaong Don Mateo de Vega, ang ama ni Rafaelito. Noong pumanaw si Don Mateo, mayroon siyang isang legal na testamento na nagbibigay ng halos lahat sa iyong ina. Ngunit bago pa man ito maiproseso, nagkaroon ng aksidente kay Maria na sinasabing nalunod sa pampang. Matapos iyon, biglang lumitaw si Doña Consolacion na nagdeklara na siya ang lehitimong asawa at ang lahat ng ari-arian ay napunta sa kanya at sa kanyang anak na si Rafaelito. Naramdaman ko ang isang malamig na pag-agos sa aking mga ugat. Ang aking ina ay hindi lamang isang babaeng may simpleng pinagmulan. Siya ay pinatay para sa kayamanan. Ang lahat ng aking paghihirap ay hindi bunga ng kapalaran, kundi ng isang matagal ng krimen. Hindi ito tungkol sa pag-ibig na nawala. Ito ay tungkol sa katarungan na ninakaw. Hindi ko kailangan ng kanilang yaman, Gani. Bulong ko, habang hinahawakan ang aking dibdib, kung nasaan nakabaon ang sakit ng pagkamatay ng aking ina. Ang kailangan ko lang ay mabawi ang dangal ng nanay ko, ang dangal na binura nila sa kanya sa pagpapanggap na isa lamang siyang mababang uri. Nagpatuloy si Isagani, ang kanyang ekspresyon ay nagbabala. Ngunit may isa ka pang dapat malaman, Maya. Hindi ka lang nag-iisa sa pag-asang makakuha ng bahagi sa kayamanan. Si Rafaelito, kahit pa siya ang tanging anak na nakikita ng publiko, ay hindi ang nag-iisang tagapagmana sa ilalim ng mga batas na ginamit ni Doña Consolacion. Huminga ako ng malalim. Handa na para sa anumang uri ng paghihirap. Mayroon pang isang anak ang kapatid ni Rafaelito, isang lalaki na ipinanganak bago ang kasal ni Rafaelito. Isang lalaking pilit na itinago dahil sa kahinaan ng kanyang ina, ang kapatid na babae ni Rafaelito. Ang lalaking ito, na tinatawag nilang shadow hair, ay nasa Maynila at siya ay magiging mas mapanganib sa iyo kaysa kay Doña Consolacion kapag nalaman niyang buhay ka pa at may karapatan ka sa mana. Ang aking pagiging Maya, ang aking pag-iisa, ay tila nabasag sa isang iglap. Hindi lamang ang matandang kontrabida ang kailangan kong labanan, kundi isang bagong kalaban na mas nakatago at posibleng mas agresibo. Ang kapayapaan sa Batanes ay tila isang panandaliang pagtulog bago ang pinakamalaking bagyo. Bago pa man ako makapagtanong, ang aking lumang cellphone na halos hindi ko na ginagamit ay nagbigay ng isang matinis na tunog ng mensahe. Tiningnan ko ito. Ang aking puso ay biglang bumigat. Ang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang mga salita ay nakasulat ng may kasanayan at pagkakakilanlan na pamilyar sa aking nakaraan. Alam kong buhay ka at alam ko ang anak mo. Kung gusto mong makita pa siya, mag-isa kang pumunta sa reunion ng De Vega sa susunod na linggo. Huwag mong isipin na ako si Rafaelito. Mag-ingat ka sa kanyang bagong kasintahan. Ang mensahe sa aking telepono ay isang malamig na kamay na humila sa akin, pabalik sa hukay na aking sinubukang takasan. Ang pagbanggit sa aking anak, ang aking batang kalayaan, ay nagpabilis sa tibok ng aking puso nang higit pa sa anumang panginginig ng lupa sa Batanes. Hindi ako maaaring maging mayaman o maging malaya kung ang aking anak ay nasa panganib. Ang pagtatago ay tapos na. Kailangan kong harapin ang mga anino. Isagani, ang aking tinig ay hindi na nagtatago ng anumang pag-aalala, ngunit nagtataglay ng isang bagong uri ng determinasyon. Kailangan kong bumalik sa Maynila. Sa linggong iyon, kailangan mong maging handa sa lahat ng legal na dokumento.
Ang susunod na hakbang ay hindi na pag-iwas, kundi pag-atake. Inutusan ko si Isagani na maghanda ng lahat ng papeles para sa pag-angkin ng mana ni Maria. Ngunit ang aking pangunahing focus ay hindi ang pagbawi sa pera, kundi ang pagkuha ng proteksyon para sa aking anak. Kung ang kailangan ko ay maging isang maya na matagumpay sa negosyo para makabawi, kailangan ko ng pampublikong plataporma upang makamit iyon. Ang paglalakbay pabalik sa Maynila ay isang paglalakbay pabalik sa aking sariling libingan. Ang hangin ng lungsod ay mabigat, puno ng usok at ng ingay ng walang katapusang pagmamadali. Ang mga gusaling salamin ay tila nagtatawanan sa akin, mga alaala ng dating karangyaan na ngayon ay tila mga kulungan na nabasag. Sa aking paghahanap ng impormasyon, isinagawa ko ang unang hakbang ng aking plano. Hindi ako pumunta sa mga legal na opisina. Dinala ako ng aking mga paa sa mga malalaking pamilihan at mga bodega ng mga supplier. Doon ko nalaman na ang pinakamalaking kita ng De Vega ay hindi sa kanilang lumang negosyo ng hibla ng niyog, kundi sa mga ilegal na kontrata sa pag-angkat ng mga materyales sa konstruksyon. Isang bagay na pinangangasiwaan ng kapatid ni Rafaelito. Doon ko nakita si Rafaelito. Hindi siya ang lalaking may sakit na aking iniwan. Nakaupo siya sa isang mamahaling kainan, nakasuot ng mamahaling damit, ang kanyang mukha ay malusog at walang bakas ng paghihirap na aking nakita sa bahay ng kanyang ina. Kasama niya ang isang babaeng napakabata at napakaganda, ang bagong kasintahan na binanggit sa mensahe. Sila ay nagtatawanan. Ang kanilang mga kamay ay madalas magdikit sa ibabaw ng mesa. Ang nakita kong ito ay hindi nagdulot sa akin ng sakit ng selos. Nagdulot ito ng malalim na kumpirmasyon. Ang kanyang karamdaman ay isang teatro. Ang kanyang kalungkutan ay isang pagganap. Ang lahat ng aking sakripisyo ay para sa isang kasinungalingan na kanyang iniladlad para lamang sa sarili niyang kapakanan. Nang mapansin niya ako, nakatayo ako sa labas, nakatingin sa kanilang masayang figura, namatay ang nangiti sa kanyang labi. Ang kulay ng kanyang mukha ay naging kasing putla ng marmol ng aming dating sala. Alam kong alam niya na hindi na ako ang amihan na madaling maitago o matakot. Hindi ako lumapit. Hindi ako nagbigay ng kahit anong senyales ng pagkilala. Sa halip, ngumiti ako. Isang ngiti na alam kong mas nakakabagabag kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang namang ngiti ng isang babaeng na ang kanyang kalaban ay natalo na bago pa man magsimula ang labanan. Maingat kong inayos ang aking damit at pagkatapos ay lumingon ako. Naglakad palayo ng may matatag na hakbang. Iniwan siya na nakatitig sa akin. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ipinakita ko lang sa kanya na hindi na ako ang babaeng natatakot niyang iwan sa dagat. Pag-iisip ko, ang aking layunin ngayon ay hindi na ang pagmamahal na kailanman ay hindi niya maibigay, kundi ang pagpapatunay na ang aking paglisan ay hindi kamatayan, kundi isang muling pagsilang. Habang naglalakad ako palayo, ang aking telepono ay umilaw muli. Isang maikling mensahe mula kay Isagani. Handa na ang lahat para sa reunion sa susunod na linggo. Ang lahat ng mata ay nasa iyo, Maya. Siguraduhin mong ang pagpapakilala mo ay hindi malilimutan. Ang malaking bulwagan ng Hacienda de Vega ay puno ng mga tao, mga kasosyo sa negosyo, mga kamag-anak na tuso, at ang mga paparazzi na handang sumipsip ng bawat piraso ng iskandalo. Ang dating amihan ay nagtago sa mga anino, ngunit si Maya ngayon ay nasa gitna, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang banta na may matalas na ngipin. Ang aking damit ay simple, ngunit matino. Hindi kasing ganda ng mga seda at alahas ng mga ninanais ng pamilya, ngunit ang tindig ko ay nagpapatunay na mas mahalaga ang dangal kaysa sa palamuti. Nasa tabi ko si Isagani, ang aking legal na kalasag.
Walang anumang pag-iingat sa pagitan namin. Tanging isang propesyonal na pagkakaisa na tila ikinainis na ni Doña Consolacion na hindi mapaghiwalay. Nasaan ang lason mo, Doña? Bati ko sa aking isip habang ako ay naglalakad patungo sa gitna ng bulwagan kung saan nakatayo ang entablado. Si Doña Consolacion, suot ang pinakamahal niyang alahas, ay tila natigilan. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging mapagkunwari patungo sa isang ekspresyon ng purong takot nang makita niya ako. Si Rafaelito, na nasa tabi niya, ay hindi makatingin sa akin ng diretso. Ang kanyang mukha ay namumutla. Mas totoo ang takot niya ngayon kaysa noong araw na sinabi niyang wala akong kwenta. Tumayo ako sa harap ng isang mikropono at ang lahat ng ingay sa bulwagan ay biglang natunaw. Hindi ko kailangang sumigaw. Ang aking boses na sinanay sa pag-uutos sa kusina ay nagdala ng isang hindi mapag-aalinlanganang kapangyarihan. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagsimula ako. Ang aking Tagalog ay malinaw at may diin. Ngayon, ipinagdiriwang ninyo ang isang taon ng kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihan na ito ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan at krimen. Agad na umalma si Doña Consolacion. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Paano mo nagawang magpakita pa? Ikaw ay patay na. Sinungaling. Papatayin kita. Hindi ko siya pinansin. Hindi ako umalis dahil ako ay mahina. Patuloy ko, hinawakan ang isang folder na hawak ni Isagani. Umalis ako dahil natuklasan ko na ang aking pag-ibig ay naging isang bilangguan at ang aking pagiging ina ay magiging isang bihag. At ngayon, narito ako, hindi para sa inyong pera, kundi para sa hustisya para sa aking ina, si Maria. Tumingin ako kay Isagani. Ipakita mo sa kanila, Isagani. Inabot ni Isagani ang mga dokumento sa mga mamamahayag na naroroon. Ipinakita niya ang mga titulo na nagpapatunay na si Maria ang tunay na asawa ni Don Mateo at ang kanyang pagkawala ay isang pagpatay. Ang bulwagan ay napuno ng usapan. Ang mga tao ay nagtuturo at bumubulong nang makita ni Rafaelito na walang pag-asa ang kanyang ina. Ang kanyang mahabang pagpapakumbaba ay sumabog. Tumingin siya sa akin at sa wakas, may nakita akong kaunting pag-amin sa kanyang mga mata, ang huling bakas ng lalaking minahal ko. Tama siya. Mahina, ngunit malinaw na sabi ni Rafaelito na ikinagulat ng lahat, lalo na ng kanyang ina. Tama si Amihan. Ako ay isang duwag. Ako ay nabuhay sa takot sa aking ina. At oo, ako ay hindi kayang magbigay ng tagapagmana at alam ko yon. Ang lahat ng ginawa niya sa kanya. Ako ay tahimik na sumang-ayon sa pamamagitan ng aking katahimikan. Ako ay nagkasala. Ang pag-amin ni Rafaelito ay ang aking huling pagkakataon. Hindi ko kailangan ng kanyang pag-ibig, ngunit kailangan ko ang kanyang testimonya. Ang kanyang pagtalikod sa kanyang ina ay ang huling yelo na tumunaw sa aking puso. Hindi na ito pag-ibig, kundi awa para sa isang taong pinili ang kapangyarihan kaysa sa katotohanan. Wala na akong pagmamahal para sa iyo, Rafael. Ang aking tinig ay tila may lamig. Wala na akong galit. Mayroon na lang awa sa isang taong hindi marunong lumaban para sa sarili niya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga awtoridad na tinawag ni Isagani bago pa man ang pagtitipon. Si Doña Consolacion ay pinilit na umalis. Ang kanyang mga sigaw ay walang saysay sa harap ng ebidensya at ang pagtalikod ng sarili niyang anak. Habang hinahatak si Doña C palabas, ako ay tumalikod at naglakad palayo sa gitna ng ingay. Hindi ako nagpahalata na ako ay nagtagumpay. Ang tanging mahalaga ay ang aking anak. Nang nasa pasukan na ako, hinabol ako ni Isagani. Maya, anong susunod? Ibalik mo ang hasyenda sa pangalan mo? Huminto ako sa may pintuan.
Tinitingnan ang malawak na bulwagan na ngayon ay nagiging isang lugar ng paglilitis. Isang huling sulyap ang ibinigay ko sa mga pader na yon. Hindi ko kailangan ang mga pader na yon para maging ako. Sagot ko ng may ngiti. Ang kailangan ko ay isang malinis na kusina at ang pag-asang makauwi na sa anak ko. Ngunit bago ako tuluyang lumabas, isang bagong ideya ang sumilay. Tumingin ako kay Isagani at sa aking mga mata, mayroong isang bagong apoy. Pero bago yon, itayo natin ang isang lugar kung saan ang mga kababaihang tulad ko ay hindi na kailangang magpanggap na patay para mabuhay. Matapos ang gulo sa Hacienda de Vega, ang tahimik na pag-iisa sa Batanes ay hindi na isang pagtatago, kundi isang pagpili. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Doña Consolacion at ang pag-amin ni Rafaelito ay kumalat ng mabilis, ngunit si Maya, ang babaeng tila naglaho, ay hindi na hinanap pa. Para sa mundo ng mataas na lipunan, si Amihan ay namatay sa isang aksidente at ang mga dokumento ni Isagani ay nagbigay daan sa isang legal na proseso na nagbigay ng katarungan sa Yumaong Maria. Ngunit hindi ito ang naghatid ng tunay na kapayapaan kay Maya. Si Doña Consolacion, dahil sa pampublikong kahihiyan at sa ebidensya ng kanyang paglason sa sariling asawa, ay nagdusa ng isang kapalaran na mas masahol pa sa kulungan, ang pagkawala ng lahat ng kanyang impluensya. Ang kanyang mga ari-arian ay dahan-dahang kinumpiska at ang kanyang pangalan ay naging katumbas ng kasamaan sa mga pahayagan. Si Rafaelito, na pumili ng landas ng pagsisisi, ay sumama sa mga awtoridad at ang kanyang huling mensahe kay Maya na inihatid sa pamamagitan ni Isagani ay isang simpleng pagbati ng pag-asa na sana ay makahanap siya ng kaligayahan na hindi niya naibigay. Hindi na kailangan ni Maya ang kanyang paghingi ng tawad. Ang pagkawala ng kanyang impluensya ay ang kanyang pinakamalaking parusa. Ang pinakamahalagang pagbabago ay naganap sa pamamagitan ng pagtatatag ng angkusina ng kalayaan. Hindi kinuha ni Maya ang buong hacienda. Sa halip, ginamit niya ang bahagi ng naibalik na yaman upang bumili ng isang malaking lupa sa isang mas tahimik na bahagi ng Maynila. Sa halip na mamuhay sa karangyaan, ginawa niya itong isang sentro para sa mga kababaihan na naghahanap ng pangalawang pagkakataon. Ang mga dingding ng gusaling ito ay hindi yari sa pagpapaimbabaw, kundi sa pag-asa. Dito, tinuruan niya ang mga biktima ng pang-aabuso at pagpapabaya kung paano gamitin ang kanilang mga kamay, hindi para maglingkod sa ibang tao, kundi para bumuo ng kanilang sariling kabuhayan sa pamamagitan ng sining ng pagluluto. Sa isang maaliwalas na hapon, ilang taon ang lumipas, si Maya ay nakatayo sa tabi ng kanyang nagtatagumpay na kusina. Si Batang Kalayaan, na ngayon ay isang masiglang binatilyo, ay naghahanda ng isang bagong uri ng adobo kasama ang mga mag-aaral. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tuwa ng paglikha. Ang amoy ng piniritong bawang at tuyo ay pumuno sa hangin. Isang amoy na ngayon ay hindi na nagpapaalala ng panganib, kundi ng tagumpay. Lumapit si Isagani, hindi bilang isang kasintahan, kundi bilang isang katuwang sa misyon. Ang kusina ay umuunlad, Maya. Maraming kababaihan ang nakahanap ng tunay na kalayaan dahil sa iyo. Ngumiti si Maya, ang kanyang nangiti ay malalim, tunay at hindi na nanginginig. Hindi dahil sa akin, Gani, dahil sa kanila. Napagtanto ko na ang pagpapalaya sa sarili ay hindi nangangailangan ng pag-ibig ng isang lalaki. Ito ay nangangailangan ng sariling lakas at ang kakayahang magbigay ng pagkain at katarungan sa mga nangangailangan nito. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran bilang Maya, isang babaeng hindi kailanman magiging asawa ng isang mayamang lalaki, ngunit siya ay isang ina, isang guro, at isang tagapagbigay ng katarungan. Ang kanyang kasal ay hindi sa isang tao, kundi sa prinsipyo ng pagbangon. Wala na akong pagmamahal na kailangan pang ibigay kay Rafaelito.
Paliwanag niya habang mahinahong hinahaplos ang balikat ng kanyang anak. Ang puso ko ay nasa taong ito at ang aking kaligayahan ay nasa pagtatatag ng isang bagay na mas matibay kaysa sa anumang pamilya. Hindi tayo kailanman magiging De Vega, pero mas mabuti iyon. Tayo ay maya at batang kalayaan. Tayo ay may sariling pangalan, sariling liwanag. Ang huling tanawin ay si Maya, na nakatayo sa gitna ng kanyang kusina. Ang araw ay nagpapailaw sa kanyang buhok. Ang kanyang anak ay nakangiti sa tabi niya. Walang lalaki ang humahawak sa kanyang kamay, ngunit siya ay mas malakas kaysa kailanman. Ang kapayapaan ay hindi ang pagkalimot sa nakaraan, kundi ang paggamit ng aral nito upang magbigay ng kinabukasan sa iba. Ang tunay na kilig ay ang makita ang iyong anak na lumalaking malaya at ligtas.